Sa paglulunsad ng programa, binigyang diin nila ito sa temang sama-sama sa problema, tulong-tulong sa solusyon. Ito ay naging posible sa suporta ng Angeles City Public Transport and Regulatory Office o PTRO, Police Region Office 3, Angeles City Traffic Division Office, City Information Office at ng lokal na pamahalaan ng syudad ng Angeles. Ang masamang epekto at abala ng trapiko sa tao at negosyo ang siyang nag-udyok sa pagsasagawa ng naturang summit. Nilinaw ni City Vice Mayor Brian Matthew Nepomuceno na hindi lamang ang Angeles ang nakakaranas ng matinding trapiko, kundi maging ibang syudad ng ibang bansa. Sa kanya ding pananaw sa pangunguna ng syudad sa pagsasagawa ng mga aksyon bago pa lumala ang issue ay siyang magpapagaan ng problema. Noong nakaraang taon ay naumpisahan na ang pag-uusap ni City Mayor Ed Pamintuan sa Angeles City Traffic Division Office o ang ACTDO at may mga nailatag at naipaabot na ding solusyon sa ilang sektor ng syudad. Nabanggit ko ang nangyayari at mangyayari pa sa mga darating na mga taon o buwan. Sinabi ko kay Dan, na ating pong head ng ACTO, Angeles City Traffic Division, Dan, sabi ko, nakikita ko na ako ang mangyayari. I don't want Angeles to be another EDSA. Although malayo pa po tayo sa situation sa EDSA, sabi ko, magplano na tayo. Magplano, mag-aral at gumawa ng solusyon. Hindi lang sa problema ng trapiko ngayon, kundi yung magiging problema pa 5 years from now. Dagdag pa ni Pamintuan, ang kanilang layunin ay ang hindi pagmukhaing EDSA ang Angeles. Ang mga nakikitang problema ay ang mga paglabag ng ilang motorista at mga pasahero, mula sa simpleng mga hindi pagsunod sa sinyales at sa road signs at maging ang patuloy na pagpapark sa mga hindi naman dapat na lugar. Kaakibat dito, nagbitaw naman ng salita si Mayor Pamintuan na mas paiigtingin na niya ang pagbibigay parusa sa mga lalabag ng batas trapiko. Ayon naman kay Engineer David, matuturingan ang mga daan ng Central Luzon bilang Green High Criteria, Radial at Circumferential Urban Form Characteristic. Kanya ding ibinahagi ang mga proyekto ng Angeles City na kasalukuyang isinasagawa at kailangang bigyang pansin katulad na lamang ng mga pagpapatayo ng flyovers, pagpapagawa ng Abacan Loop, pagsasaayos ng West Circumferential Road, paglalagay ng street lights sa Don Bonifacio Avenue, at ang pagpapalawig ng Clark Angeles Magalang Road. Ayon sa talaan ng Land Transportation Office o LTO, mayroong 67,927 registered motor vehicles ang Angeles City District. Kung pagsasamahin ang bilang ng mga pampubliko at pribadong mga sasakyan na mayroon ng syudad ay nasa mahigit 79,168. Kaya't minumungkahi din na buksan na ang ibang mga rutang maaaring daanan upang mapadali ang transportasyon at maiwasan na pagkakabuhol-buhol ng mga sasakyan sa lugar. Ayon naman kay Central Luzon PUJ Federation President Danilo C. Yumul, mas palalakasin nila ang kanilang samahan pagdating sa pag-monitor ng mga hindi susunod sa mga ipinapanukala. Anya, sa pagdalo ng mga kasapi niya sa summit na mula pa sa iba't ibang probinsya, hihikayatin niya ang mga itong magtawag ng pagpupulong kasama ang kani-kanilang miyembro upang maabutan ng impormasyon tulad na lamang ng mga nangyayaring pagbabago upang masiayos ang kanilang pamamasada. Kami naman talagang kung kailangan nating patupad, kailangan po natin yan, lalo na sa mga presentasyon niya sa Summit Proper ngayon. Marami pong kakulangan sa panig ng public utility, particular po yung sa traffic rules and regulation. Yung, alam na po natin yung compliance, may mga pasaway na driver na kung saan sa gitna sila nagbababa, sa gitna rin sila nagpipick up. So kung susundin natin yung batas trapiko, may mga pananagutan tayo. So kami naman sa mga miyembro namin, hindi namin tinotolerate po yung ganun. Po, kaya lahat ng member namin sa Central Luzon, nandito yung mga representative nila, Bataan, Bulacan, Zambales, Aurora, Nueva Ecija at saka Tarlac.
Kasi may mga summit din silang conduct, pero dahil ang active sa mga ganyan yung Angeles City sa pamumuno ng ating masipag na mayor, si Mayor Ed. Kaya in-invite namin sila para sa ganon, sa mga meetings na ginagawa sa kanilang mga syudad o munisipyo, magaya man lang nila yung nangyayari ngayon kasi bilang public utility transport kami naman isa naman ng aming adikain na makatulong sa LGU para hindi tayo laging problema. Kasi kung titignan mo yung porsyento, 14% lang yung public utility kumpara sa 86% na private vehicle. Yun nga lang, most of the time, dahil kami ang gumagamit ng kakalsadaan, kami lagi ang nasisisi. Sa ngayon ay magsasagawa ng mga pag-aaral ukol sa mga traffic generators, kabilang na lamang ang mga malls, ospital, palengke, mga publiko at pribadong sementeryo at maging mga eskwelahan at universidad sa loob ng Angeles City. Magkikipagdialogo din ang syudad sa Mabalacat, Dau, Clark at Porac at pati na rin sa San Fernando upang makipagtulungan sa pagpapaibsan ng trapiko sa lugar. Mula sa Clark Freeport Zone, ito si Kiara Cunanan kasama si Zali Salak, nag-uulat para sa News 3.